Sa mapagpalayang gabi ho sa inyong lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal de Carbonell. 6 na araw na po nakakalipas matapos po ang makasaysayang plebisito doon po sa lalawigan ng Palawan. Ano po yung leksyon natin po tinitignan dito? Napakaganda po yung leksyon sapagkat dito po napakita yung pong inismagel o yung pong pandaraya na ginagawa ng Duterte administration hinggil po dito sa paghati-hati ng Palawan. Ang kasaysayan po nito, noong 2007, panahon po ng panunungkulan ni Ginang Gloria Macapagal Arroyo, sa kainitan po nung napakalaking iskandalo hinggil po sa pagpasok ng China dito po sa ating bansa, na sila po maglalagay ng National Broadband Network or NBN sa pamamagitan ng ZTE. Yan po yung iskandalo. ZTE, NBN, na kung saan $300 million ang in-advance ng China panlagay doon po sa conjugal gang dictatorship ni Gloria Macapagal Arroyo at ang kanyang asawang si Attorney Miguel Tuazon Arroyo. Ngayon, ano po yan? Noong 2007, ipinanukala na po at ipinangako sa China ni Gloria Macapagal Arroyo ang paghahati-hati ng Palawan. Alam po ninyo, yan pong mga invasion, ayan pong mga pagpaplano ng ibang bansa sa ating bansa, sa Pilipinas, inaabot po yan ng mga 50 taon ang pagpaplano. Ano po yung mga pagpaplano na yan? Kasama na po yan yung biglaan na at scientifico o sistematikong pag-angkin ng ating pong mga isla dyan po sa Spratly Islands, na kung saan ito po ay ginawa po nilang military base at tuloy-tuloy ang ginawa po nila na pananakop diyan. At dahil po naging presidente si Pinoy Aquino, nung kanya pong kapanahunan, nagdemanda po siya, naghain ng reklamo sa United Nations na kung saan tayo po ay nanalo laban po sa China. Sa kasamang palad, yung pong sumunod na rehimen o pagkapangulo ay panguluhan na ni Rodrigo Roa Duterte, na kanya pong diniklara ng China ay kanyang kaibigan at ito ay dapat nating hindi kinakalaban. Yan pong pangyayari na yan, ginagawa po nilang opisyal. Una, sa panahon po ng panunungkulan ni Duterte, inismagel. Ano po ibig sabihin to? Doon po sa tahimik na pamamaraan, kanila pong ipinasa sa Kongreso ng rehimen Duterte, yan pong PDP laban sa ilalim po ni Pantaleon Alvarez, ay kanila pong ipinasa ang paghati-hati ng Palawan sa 3 probinsya. Yan po yung Palawan del Sur, malapit sa Mindanao; Palawan Oriental, yan po yung gitna; Palawan Norte, mas malapit po sa Kamaynilaan o sa Luzon. Yan pong paghati-hati na yan, ang nagdikta po niyan at nagpundo ng gagastusin, walang iba kundi China. At dito po sa tahimik na pamamaraan ng walang kakwenta-kwentang Senado, ito pong senador na kinabibilangan po ng mga PDP laban sa pangunguna ngayon nitong moronic senator na dati pong komedyante, artista, walang iba kundi si Tito Soto. Abay, inismagel po nila yan pong approval ng paghati-hati ng Palawan. At ito po ay pinirmahan naman nitong si Ginoong Duterte. Ito pong 2019. Hindi po nila inalintana na magkakaroon po ito ng question. At ang question na ito ay ni-raise o ito po ay pinalanggalang o pinagtanggol ni Senator Riza Hontiveros ng kanyang question
na kinakailangan, bagamat napirmahan na ni Ginoong Duterte ang batas na naghahati-hati ng Palawan, kinakailangan to sang-ayon sa saligang batas na ibato sa plebisito at ang tunay na dapat ng final na magsasabi po kung kailangan hati-hati ng Palawan ay ang mga Palawenyo. Walang kalaban-laban ang mga Palawenyo. Pag titignan po natin ang kasaysayan ni Duterte sa bansa, walang kalaban-laban ng mga 30,000 or so Filipinos pag sinabi ni Duterte, lahat ng drug addict ay dapat patayin. Si drug addict o hindi, kinakailangan ikaw ay patayin. Pag ikaw ay sinabing kasama ka sa matrix ng mga kinakailangan patayin sapagkat kinakailangan linisin ang bansa ng mga drug addict. Ang masama lamang po rito ay kasaysayan na po nagsasabi na yung mga Kian de los Santos, mga Kim Ramos at kung sino-sino pang mga nabiktima ay hindi po mga drug pusher. Sila po ay biktima ng extrajudicial killing o sa lingwahe po sa ilalim ni Duterte, salvaging o yung po mga pinatay ng Davao Death Squad na yan po ay sinasabi nga ni Mato Bato ng mga guilty of heinous crime. Ngayon, ano po itong kasaysayan na ito? Bagamat nandyan po yung puwersa at utos ni Duterte na kinakailangan ng hatiin ang probinsya ng Palawan sapagkat ito'y kagustuhan at sang-ayon sa napagkasunduan sa China na gagawin niyang Palawan del Sur na siyang unang land-based welcome gateway ng mga komunistang inchik sa ating pong bansa. Yan po ay perfected na, yan po ay napagtibay na. Ngunit, ito po ay napakagandang leksyon sapagkat kahit na anong pera, kahit anong pananakot nitong rehime ni Duterte, pag nagkakaisa pa lang sambayanang Pilipino, kaya nilang isulong ang interes ng makabansa, interes ng para po sa kanilang probinsya ng Palawan, yung pong napakalaking pera na binigay ng China diyan, napunta sa mga bulsa ng mga mayor, napunta sa bulsa ng gobernador, mga congressman, at mga barangay chairman na siya po nagsusulong. At kung sino man, kahit na sino mga opisyal, pag isinulong yung paghati-hati ng Palawan, isa lamang ang kadahilanan niyan, wala nang iba, pera lamang, at yung dalawa pa, kwarta at salapi. Yan lamang pong tatlong yan ang dahilan kung bakit kinakailangan hatiin o pumayag sa paghati-hati ang Palawan sa tatlong probinsya. Ano po magandang makasaysayan na leksyon natin dito na hindi pala magwawagi ang pera, hindi magwawagi ang baril ni Duterte, hindi magwawagi ang Davao Death Squad, hindi magwawagi yan pong mga trolls nila kung ang mga Palawenyo magpapakita ng pagkakaisa at pagmamahal. Sa kanilang probinsya. Kaya po natin duplikain ito sapagkat ngayon isinusulong na naman itong si inutil na Duterte na tayo raw ay kinakailangan magkaroon ng pagbabago ng ating saligang batas at ang saligang batas natin magsasabing itong West Philippine Sea ay kinakailangan it will be an open space for friendship with our neighbor China. Ito na po ay magsisilbing para pong showcase ng pagkakaisa ng pagiging maganda at mabuting kapitbahay ang Pilipinas ng China. Ayaw natin maging mabuting kapitbahay kung ang kapitbahay natin ay nananakop. Ayaw natin maging mabuting kapitbahay kung ang kapitbahay natin ay ginagahasa ang ating kalikasan. Ayaw natin maging mabuting kapitbahay kung tayo po ay masyado pong dinuduhagi at masyado po tayong inaapi ng China. Tungkulin natin paglaban ang ating pong karapatan. May tungkulin po tayo, kayo mga army, kayo mga navy, kayo ng mga defense forces, legal forces, kinakailangan tignan ninyo yung inyong katungkulan
na kinakailangan ipaglaban natin ang ating konstitusyon, kinakailangan ipaglaban natin ang ating sovereignty o soberenya, ang ating kalayaan, kinakailangan ipaglaban po natin yan. Walang Duterte, walang muscle, walang mga malalaking puwersa ang magwawagi kung tayo mga kababayan ay magkakaisa upang ipagtanggol natin sa bigkis ng pagmamahal ang ating bansang Pilipinas. Hindi po natin maalis na magkakaroon pa rin ng pagtanggol si Duterte sapagkat maraming Pilipino ang nauto, maraming Pilipino ang nagnanais na manatiling gunggong at bobo at mga sinasabi nilang tabogo. It is their right to be so. Hindi po natin sinasaklawan yan. Kung nais nila ipagtanggol si Duterte sa kabila na nangyayari sa ating bansa, abay ganyan po talaga nung panahon ng Hapon. Meron po tayong mga makapili, mga traidor sa bansang Pilipinas. Nung panahon po nila Bonifacio, meron mga katipunero na siya pang nagsilbing pumatay kay Bonifacio. Meron po mga katipunero, mga Kabiteño na siya pang pumatay dito kay Antonio Luna. Ngayon, hindi po naiiba na meron mga Pilipinong magtatanggol pa rin kay Duterte sa kabila ng kanyang ginagawang pagtatraidor sa ating bansa. Kaya nga po, nais ko pong bigyan ng pagpupugay ang mga Palawenyo sapagkat nagpakita sila na mas maraming mga Palawenyo ang marangal kaysa doon po sa mga bumoto ng yes na mga traidor at mga bobo at mga nag-iisip lamang ng pansariling kapakanan. 2,500 pesos ang budget ng China sa bawat isang botante, ang binigay lamang ng mga barangay chairman na mga magnanakaw at mga dorobo at mga cheaters o mandaraya, 200 pesos. 200 pesos na karoon pa ng mga bumoboto ng yes. Ang ibig sabihin, meron pa mga Pilipinong ganito na hindi na po natin kailangan ng kaaway na China, hindi natin kaaway na komunista, sapagkat ang kaaway natin ay kapwa Pilipino na nagtatraidor sa ating bansa na pareho po ng mga Palawenyo na bumoto pa ng yes na binabasura na ang pagkakaisa, hinahati-hating parang karne na ibibigay sa mga inchik na dambuhala na mga buhaya, ay bumuboto pa na ibigay ang Palawan sa mga buhaya. Abay, hindi na po natin kailangan ng kaaway. Pag ang kababayan po natin mismo ay ganyan ang pag-iisip, ang kaaway natin ay ating mga sariling kababayan kung bakit mga bumoboto ng yes samantalang ang pagboto po ng no ang siyang pinakamarangal na gawain noong Marso 13, 2021. Nais po natin bigyan ng pagpupugay lahat ng mga nakibaka at nanatiling maging malaya, naging marangal. Yan po mga Palawenyo, we can also duplicate this. We can do it all over the country. Pwede po nating tularan itong mga Palawenyo. Kaya palang magkaisa, kaya palang maging marangal, kaya palang maging matalino, kaya palang maging matapang at hindi magpapaduhagi dito sa mga buhaya ng mga politikong trapo ng kanilang iniisip ay ang kanilang pagiging good-looking o maganda sa paningin ng Malacanang, ng demonyo sa Malacanang, ang siyang nagiging Panginoon ng mga trapong mga politiko na tumitingin lamang sa pera at sa kanilang puwersa bilang mga opisyales ng Palawan. We believe that the time has come to realize that the Filipino can afford to be honorable, that the Filipino can stand stalwart under the sun and be considered as a brave and stalwart human being. Dumating po ang panahon na kaya pala ng Pilipino manindigan, kaya pala ng Pilipino maging marangal, kaya pala ng Pilipino na bumoto ng no sapagkat yan ang kanyang nasa konsyensya, samantalang ang utos na Malacanang, bumoto kayo ng yes para sa China,
bumoto kayo ng yes para sa kwarta, bumoto kayo ng yes sapagkat yan ang inutos ko sa inyong governor, sa inyong mayor, sa inyong mga barangay chairman. Yan po ay pinakita natin bilang mga Palawenyo na kaya ng Pilipino maging marangal, kaya ng Pilipino maging matapang, kaya ng Pilipino na maging tunay na Pilipino na lumimistulang bayani sa panahon ng kademonyuhan ng gobyernong Rodrigo Roa Inutil Duterte. Ako po si Waldy Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas.